God, at idong atong mga ulo, atong yung atong mga mata para atong dili tam disturbo sa ato ang mga neighbors. And let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, Father God, as we celebrate 7th anniversary of Faithful Ministers Fellowship, Father God. Thank you for the opportunity. Thank you for giving us a chance for this opportunity to gather in this place to celebrate today, and as a body of Christ, Father God, celebrating your faithfulness and goodness to us over the years. Thank you for all the blessings you have bestowed upon us throughout the years. And we thank you for the gifts of life, love, and friendship brought us to this joyful occasion. We ask your presence be with us today as we reflect on the memories of the past and look forward to the future. Hallelujah, Jesus. Bless this celebration, God. Yes, hallelujah. Bless those who work so hard to make this celebration possible. The people behind this anniversary. And Lord, bless every one of us who are here. We're spending time to celebrate with us and to have fun. We, of course, Lord, with your presence. We pray that you will strengthen all the time the body of Christ, Father God. We thank you for everyone's contribution and for the love and support they have shown to one another, to each of us, Father God. As we look back of the past and forward to the future, we ask for your guidance and wisdom, and help us, Lord, to continue to grow and strengthen the body of Christ, to remain steadfast in our commitment to you. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And may you will fill us with joy today, Father God, as we celebrate and have fun together with your presence, Father God, that everyone will enjoy the food and the games that we're going to be having today, the presentations, Father God. Bless us all with your presence and together with your angels, Father God. And let your multiple angels station all corners of this place, that no enemy could penetrate and disturb us, Father God. Cover this blood, by your precious blood, cover this area by your precious blood. Hide us at the back of your cross, Lord. Hide us and cover us with the shadow of your wings. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All these things we ask in your mighty name. In Jesus' name we pray. And all the children of God will say amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Andam na ba mo sa pagdaig sa tumbuhin nga Diyos? Amen. Amen. Thank you, Lord. So, nagatuo ba mo nga adlaw-adlaw na ay grasya? Gikan sa atong buhay nga Diyos. Amen. So, karon atong pagbabayawon ang atong buhay nga Diyos pinaagi sa pagkanta sa iya. Pagkamaayo din sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Atong gamiton ang atong mga kamot sa pagpakpak o ang atong mga tingog sa pagkanta sa atong buhay nga Diyos. Pasa
ikaw ay lain pa. Ikaw na ako ikaw ang ilain pa. Wala kayo susama, lalala kayo susama. Wala kayo susama, lalala kayo susama. Wala kayo susama, lalala kayo susama. Wala kayo susama, kayo susama. Wala kayo susama, lalala 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 kayo susama. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw ra ako bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw ra ako ikaw ang nilain pa. Hallelujah lagi ang tanan. So dapat malipayon tano kay luwas na ta. Amen. So karon let's continue to praise and worship our living God. Palakbaki ang Ginoo. Nagawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud ka bukat, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Nagaawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapungan, ikasugilo ng imong ngalan, tungod sa gugmang na sinatian. Kapungan ang baha, kapungan lang baha, o kinaguro sa hangin. Sa gugma mo, Diyos, ako magapabilin. Mulokso ko sa gugma mo, kanako nagabagod kayo ko, isayaw ko ang gugma mo, kanako nagabag, isagit ko ang ngalan mo, kanako nagabago, ibayaw ko ang ngalan mo,
Kapog nga lang baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, Diyos, ako magapabili. Kapog nga lang baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, Diyos, ako magapabili. Bulokso ko sa gugma mo, kanako na nga. Sayaw ko, isayaw ko ang gugma mo, kanako na nga bang. Isyagip ko ang ngalan mo, kanako na nga bang. Ibayaw ko ang ngalan mo, kanako na nga bang. Ang ngalan mo, kanako na nga bang. Ibayaw ko ang ngalan mo, kanako na nga bang. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful day, Father God. Yung ihatag ka na mo, Lord. Salamat sa imong gugma, Father God. Ug grasya, Lord, nga nagauban ka na mo sa tibok ng kinabuhi, Lord God, sa kadaadlaw na mo nga pinabuhi, Lord God. Still remain faithful to us, Father God. Thank you for your amazing love towards us, Father God. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's worship God with all our hearts. Sa tibok itong kasing-kasing mahigsunan. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Father God. Fill us up in this place, Father God. I'm forgiven because you are forsaken, and I'm accepted. You are content, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Sing it again. I'm forgiven because you are forsaken, and I'm accepted. You are content, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you, so we honor. Say it again. I'm forgiven because you are forsaken, and I'm accepted. You are condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I
that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We honor you, Father God, with all our hearts, Father God. Thank you for your amazing love, Father God, that surrounds us every minute and every time of our life, Father God. Thank you, Jesus. We love you. We honor you, Father God. We want to obey you, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Let's declare this, people. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Come on, church. Continue to feel the presence of God in this place. Yes, Lord. Continue to praise and worship you, Lord God. We want to come back, Father God, to you, Lord God, every time something away, Father God. We want to come back to you, Father God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. Come on. Pwede
pwede pa ato ning kantahon, mawalay instruments. Pwede pa kantahon nato ni sa tibok na tong kasing-kasing. Atong ipayong atong mga mata. Atong i-feel ang presence sa Ginoo karon. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, ang mga ipangbuhat, Father God. It's all about you, Father God. Ang among mga pagdaig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa haluwasan, Father God. Tungod sa imong dakong ang gugma, Father God, kami naluwas. Hallelujah. We honor you. And we glorify your name, Father God. Ang tanan nga anak sa Ginoo magaingon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, worship team and Pastor Joey. Hallelujah! Dalay ko ng Diyos. God is good. As all the time, God is good. To formally welcome us all in our event, our program for the 7th anniversary of FMF, let's have Pastor James Macahig, our FMF chairman, to welcome us all for his welcome remarks. A round of applause. Ay, may butag. Good morning everyone. May butag. Oh, okay. So, anyway, to formally welcome everyone. Okay, so FMF is not a group of exclusivity. Okay, so welcome you tanan. Okay, so anyway, to welcome, I prepared actually. But when we were worshiping, karon a song that struck really very strongly sa ako ang kinabuhi karon sa tong gathering, and then again it's all about Him. Amen. It's all about Jesus today. Amen. Palakpakan nato si Lord. Amen. It's all about Jesus. So gi-impress yun ni Lord sa kuwang wala agree actor dire, agree musalida dire, and we want Jesus to be known, no? To know and to make Him known. Mao gyud ato mailan. Masinati nato si Jesus o ato pong ipasinati sa uban. Okay? You know what? The writer of the song of Heart of Worship was it's from the band called Delirious. During the 1990s, they were so popular. This Delirious, they wrote the song Rain Down. Sa pala ang kanta song, Delirious. So this really naging popular siya, and the story behind the song, and they were so known. Nida ko ilahang, and they become kanabang more than just the mere Christians. They began to have a name. Ang Delirious katong naa sa mga late 80s and early 90s, popular hit kay sila, and they're from England. Tapos, they belong to a certain church in England. Tapos, ni-click sila all over the world. So, when they concert, praise and worship concert, wala pa Hillsong na ato kayo. Wala pa tong Planet Shakers, but they're very, very known. And pag mag-concert sila sa ilang countries in one state, in America, mag-tour na sila, ang ticket is already sold out. They're very popular. And Martin Smith is the singer. Tapos, and you know what? I happen to have a friend nga naka-join sa iyang concert. You know what? Delirious is during the 90s. Siya na grabe. Mamula na daw ilang kamot o pinalakpak because they cannot just control it.
Hinana sila ka-hit ngayon. And they're just only 4 people. 4 or 5 people ang mga banda. And nagka-tour sila, to make a story short, balik sa England, di na sila musimba. Di na sila mo serve ni Lord. Di na sila mo, they are not active anymore. They begin to pop up sila, di na kulang ulo. Because they have a name. They have money. They have everything. So anyway, the thing is this, they were grounded. Grounded sila, gidisiplina sila sa church. And yung sila nga, who are you to discipline us? But they were not Juan. And that name sa ilang Delirious, ni Juan yun, ni Naog, ang ilang ratings. And you know what happened? They just come to the church, and the church, who is that big, no, simbahan, nagamit na sila og acoustic guitar because they're the ones nga, Juan sila, kanang, sa tawag ka na, mga bagong mga worship leaders, si team na ang nagkapal kay, to them is, what is sa simbahan? They're so very good. Excellent kasi because they have a name, ano ba? So naging ng pastor nila, medyo iba na to sila. Iba ang ilang attitude, ay ang heart about worship. It's more about, performance. So, ang klase. So they were disciplined. And it was hard for them to accept the discipline because they are renowned. Kaya, nasa line ng ngalan. And Martin Smith, who's so big in his name, he humbled himself. He went to church just sitting down. And then, nag-lead mga simple, very And he wrote this song. I'm coming back to the heart of worship. It's more than a song. I bring you more than a song. And it's all about Jesus. It's all about Him. And that song became popular. Diba? That's behind the song. It's all about Him. At the end of the day, it's not the chairman. It's not anybody here. It's all about Jesus. Amen? Amen. Palapakan natin sa Lord. So, as long as Jesus is glorified, even sa Lord nga, He will draw people. Okay? We don't compete with other ministerial, or if there is one in Dumaguete, they are forming this and that, and we're not competing. They're not even our focus. Our focus is the Lord. Amen? As long as we focus on the Lord, it's all about Him. Whatever it is. And I am so blessed sa FMF. When people, other churches will call this church nga, kanang grupo nga, pamasa na sila, mga kuana na sila. And somehow, it is true, masa good, pero the way it was said, it's looked down, which is not good. Okay? So, I'm so blessed with the FMF group, kay we stay that way. And I always talk to, telling the officers that, let's have this eye level lang. As long as we have that, eye level ganit. I don't look at you taas, I don't look at you down. I level everyone, even young people. The respect is there, the trust is there. One good, bulambo good ang Ginoo ang buluhaton. Just this morning, I received a word, okay, before the worship. And that single word is very, very, muna siya turning point, pivotal kayo sa FMF karon. Somebody just told me, this karon dere. And daghan kay istoryahan, usara gyud ni-struck sa kuha, that revival will come. Revival will come to this place, to Dumaguete, and it will grow and grow and grow. Oh, really? In my mind, I'm not asking questions nagasulti, but I was questioning, if that is so, Lord, to go up is to go down. No? Mo to sa taas. To go up is really to go down, to humble down. As long as we are humble, teachable, as long as we have this equal respect and treating each other with high value, we can go. Walay ang nakanindot kani sa tuwa kay we don't want to be recognized. No? Okay, na po. So, as long as the Lord are good, walay kaagaw sa Lord, all the glory belongs to the Lord. We are in a right path, good, right track, good. And we can see glimpses, say glimpse ka ng
pasilipon ta ni Lord what will happen later on. That's what excites us. Rather than dili ta pakit-on sa, but di boring kaayo, parang routinary, but I can see right now, buhaton sa Lord. Something is going to happen. Something that is in front of us nga favorable kay si Lord sa toa. So, dili ta perfect. Wala po perfect na to tanan, paski ako, no? So, but we are giving you permission, no, to teach, to correct. Anak yun na ito. Dili na ingo panghilabot ko, dili. I love you so much that I cannot afford for you to kalagiw ka ba? Ay, bro, dali. So, ina na itong button. Okay, so, salamat kayo sa Ginoo sa ato ang anniversary, faithfulness ni Lord sa 7th year. And we thank the Lord for how God uses Pastor Nery Rio, no, sa pagsugod niya ni. It was not easy, but we can see right now we are benefiting, we are enjoying. So, let's invite other pastors, other leaders, kinsa pa diha, no, nga atong pwedeng ma-invite, okay? So, and we will see what the Lord is going to do. We only have little idea, glimpses. Ang agenda gyud nato diri, nothing more, nothing less. Ang His will, so tayo, be done, and His kingdom will come. Mao gyud nato ang sagoy plano mo, Lord. Okay, so I would like to take advantage on this also that there will be a lot of kanang mga testing and challenges ato pero we are not shaken. Amen? Okay, so we welcome all those who are naadili karon. Amen? So, palakpakan nato sa Lord, mga kaigsunan. Amen. And thank you very much. And officially, the 7th anniversary is now open. God bless you, everyone. Thank you so much, Pastor James. Okay, so at this moment, let us go back to the history of Faithful Ministers Fellowship Incorporated. Again, let us hear just a brief history about the FMF. Let's have Pastor Nery Rio, our FMF founder. Let's give him a round of applause, please. Okay, salamat, no? Sa sunod na po, lahi na po niya mo festival amo istoryahan. Sa ako ra po ni gibalik-balik sa gyud nganong napurma ning FMF. Kung unsa ang timuha o pangandoy no sa akong life. Sa last 1996, nag-organize ko mga batanon, no? Batanon kay batanon pa man ko ato, so mo to akong i-organize na itong ginatawag ng luma. Negros Oriental Ministerial Fellowship. Ang chairman nato si Pastor Roy Kunsing, ang vice chairman si Pastor Loranyo, kanya ang secretary si Billy Linaw, ang treasurer si Pastor Gordon Apora, ang auditor si Jaime Cadiz, tapos ang PIO o si Pastor Warley Ocon, bana ni Pastor Flor. So, wala na mugna ang FM 1994 niya. Pag 1996, gibutang sa ako ang passion sa pag-organize sa Batanon. Kaya ako nakita nga, murag wala may naghimo pag-organize sa Batanon mas 1996. Nakauban ako si Pastor Domino. Kanya inabagan po ni Pastor Vic Lozana sa Living Water. Ang simbahan ni Pastor Domino, the good news. O niya, inubanan po sa pag-support ni Pastor Vermont sa Bethesda sa Bakong. So, Bakong siya, niya, mula si Nimrod sa Waywam, sa First Evangelical. So, nagsugod to, ulwalo ka simbahan ang sugod, nag-abot sa 2000, nahunong ko siya, pero nakaabot niyo 15 ang mga kasimbahanan. So nahunong ko siya, kay nahunong mapud ang Numa. Nahunong siya ang Numa sa year 2000. Yung pagunong, wala may makakuan, wala may makasalo ba? O kinsay mo padayon, kay nahunong man to, wala nakasalo. Dili pareho sa FMF nga na may mga tao na itong mga leader no sila ni Kuan, si Chris Bill. So sa inyo na nindot o na makasalo ba o
na mo hunong, maluya na mo encourage. So paghunong no mahunong po lang interior. Nya wala ra to na nakuan sa akong singkasing ang passion sa pagmugna o mga kabatan-unan. Anya naka-attend mi o kuan dito na pud na revive no naka-attend ko interior pud sa kanlaon. Uban mi ni Pastor Domino o ni Pastor Greg Cuyo sa Open Heart na simbahan. Patay naman do siya. So diha na revive pagbalik nagyon man nagibang organize na pud ta balik o kini interior. So na-organize pagbalik sa year 2000. So 2004 namugna na pod ang lain na pod nga organisasyon tong GMF 2002. So ang chairman nato si Pastor Robin Unabia na Calvary Chapel, Calvary Baptist. Calvary Baptist ni dagan to siya mga 4 years. Ni Puli si Kuan si Gart mo'y nahimong chairman. Niya murag na po to'y pressure kang guard kay ano siya may mangulo nga di man siya po pastor. So murag dagan tong kuan. Niya pag man ni police Pastor James. I don't know pila ka. Tuig ka Pastor James. Luha ka. Kaya pagkahuman ato murag nagtrabaho siya syudad. Trabaho siya syudad pagkahuman ni police si Albert Javier pastor sa provider. Mga upat po ito siya ito ilagay. Ang ito ni Polisi, Pastora Ria. So, Pastora Ria, present nga chairman sa kuan kining GMF. Pero murag ako nakita ron na murag nahilo naman ang GMF sa sa crossing over. So murag sa wala na siguro to. Active kayo ko sa GMF kaniya to. Niya kay pagka 2006 natukod ang interior. 2005 natukod ang interior. Bunga sa revival dito sa Kanlaon. Ako na po nagsugod sa interior. Uban po si Pastor Greg Cuyos na o si Pastor Domino. So Domino niya dagan ng mga simbahan atong ni-attend. Sugod ni upat ka simbahan. Upat ka simbahan. Lahat ng unang gitukod na ako nga 2004 lahat ang pagsugod ato kay walo ka simbahan na nagduyog pero karon upat ka simbahan nagduyog pero ni kansya ni Saka og hangtod na 18 ka simbahan. So katong 18 ka simbahan mga bago to mga simbahan na something with the global ministry, na missions work Jesus Christ, na born again Christian. Ano? So, naihimo tong 18, na First Evangelical, na Jehovah Rui. So, dili na tayo na ilado niyo ng mga simbahan. Yung uban po ng mga pastor na matay na po, si Reterta na matay na po ito siya. Evangelical Church of Christ. So, mo tayo nag-attinder, ito niabot ang 2000, niabot og 18 ka mga kasimbahanan. Pero pag abot na po, nahunong na po to siya. So nahunong na po to siya, ang interior. O niya, namugna ang tawag nga, kining GLM, God's Love Ministry. Kaya nagingon man ang mga pastor, dili ra mga youth mag-fellowship. Kaya once a month ba ito, di lang mga youth. So gi-challenge ko mga pastor po. Sige, mag-gather ta, mga pastor. Pag-gather na mo, yung mga pastor 2006, na porma tong God's Love Ministry. So ako may gituboy nila sa chairman, wala ganito yung mga officer, chairman lang ilang ituboy. Ako na po ganitong gihimo po nilang tercera chairman niya, treasurer. Ako'y nagunit o kwarta. Ilang man po pabuot sa mga pastor. Ako'y nagunit o kwarta. Ako po'y chairman sa God's Love Ministry. Niya, niabot po doon sa akin na sudlan magudto. Ano? Nakabantay ba na sudlan o sa politics? Pag mag-politics na sudlan o negosyo. Ang negosyo ba? Sudang negosyo. Hangtod niabot ang problema po sa tagsa ka mga kasimbanan. Moto'y nakapaluya, nakapa-discourage. Kaya daan tong mga membro sa Living Hope, siyang kabuk sila mga pastor.
pag problema sa living hope, so naguba, plus naapatong mga kining politics, sa panahon ni Brother Eddie, kabungkab to siya, hangtod sa mga negosyo po, mo po na akong gilikayan doon sa FMF, no? Kung mag-negosyo ta, pwede rin na-announce mo, no? Announce, negosyo, so lahir ang kapuan nga lugar, lahir lang nga dapit, na seminar, ano magong negosyo, pero di lagod na ito ipan sa pang negosyo. Kaya mo maguna ako nabantayan, yun nga, na siya, nahinay siya, nawala ang God's Love Ministry. Niya pag-abot sa 2013, wala na yung fellowship. Hangtod sa pag-abot sa 2017, mauto ang gidisar sulod sa amon sing kasing nga mamugna pagbalik ang Pastor's Fellowship. Sa upat ka tuig, o sobra upat ka tuig, so nagdesire ko kay ang katong God's Love Ministry Mangon, iisip na ko to bilang model sa Pastor's Fellowship. Bilang model to siya kay dito tayo sa among fellowship. Sama po nani. Pero ang mga pastor po na mga masang mga pastor. So, katong sa membro sa God's Love Ministry, wala diri, wala yung membro diri. Wala yung membro wala yung membro diri. So, dagan to siya. Iabot niya ito 28 na kapin ka mga masang mga pastor, no? Masang mga pastor, ang uban, wala na sila Pastor Mag, Pastor Vic Arbas, sila Pastor Limbaga, si Pastor Terta, si Pastor Aliho, si Pastor Mario Rubio, Allen Tevis, sila nga wala na uban, wala na diri si Pastor Prince Kalimpon. So, ito ang fellowship nga akong gidesire. Na wala rin nawala good sa ako ang kasing nga mamugna to siya. May nungdan na purma ning FMA pagka 2017, May 31, so wala pa akong gisok na si Pastor Ernesto Cadavida, pastor sa New Life Presbyterian Church. Sige pastor, ipahilo na rin na akong yapros. Si Pastor Mark, na mo'y pastor sa Grace, kaya akong gikan po sa Grace. Ayun niya, okay po pastor, pero nindot po dog na ay na po interior. Kamala yung ipan ako. Kanya, nanyot po na interior. Pero ang nauna na mugna ang Pastor's Fellowship. Pastor's Fellowship, nagsugod. Okay, isulti na ako kasi nagsugod. Di amin nagsugod. Nag-start ang FMF, ang Pastor's Fellowship, sa wala pa na ngalan, nagsugod sa New Light Presbyterian Church. Tapat sa among balay karon. So, nagsugod sa siyam ka mga pastor. Kisa man ang mga pastor na siyam. Ako, si Pastor Ernesto Cadavida, si Greg Granton, si Harry James Montenegro, tapos si Orlando Almandro, Pastor Belchazar, Ganagana, si Romeo Monopolio, mga simple lang mga pastor. So, managtigom siya mi kabuk. Pagkasunod nga fellowship na mo dito, nagyapan ng Sibana, nag-ilik na, yabot na niyo 15. Nilugang na si Pastor Rihom, nilugang na si Dondon Tibis, nilugang na si Omoso, si Julio Tobat. So, nilugang ang pastor, mga 7, nilugang na si Pastor Louis Carisma. Ano pa naman si Pastor Louis? Ikaduhang nga fellowship sa panagtigom sa mga pastor sa year 2017. Niya nag-ilik dayon ng officers. Pag-ilik, ako man dahil gi-ilik nila nga chairman, vice chairman si Pastor Rihom, ang secretary si Pastor Dundun Tibis, panaron sa Buhol. Ang treasurer si Harry James Montenegro, ang auditor si Orlando Almandro. O niya, piayo si Belchazar, ganag-anag, o si Romeo Monopolio. So, manang pagsugod, nanay officers, ato nga nagpadayon ang kuan, hangtod pagka July, July ang kana, ang pagsugod sa interview sa FMM. Pagka July, first week of July, nagsugod na ang interview.
Pagsugod sa Interyouth, una nga fellowship sa Interyouth sa asa nagsugod? Sa ilan ni Pastor Mark. Sa Grace. Pagumani kaduha, naga June, July, first week of July dito siya na panang Interyouth. Pagka June, July, August, dito sa Victory sa Amua, ang speaker sa Grace, ako may speaker. Ang speaker sa ikaduhang fellowship sa Interyouth, si Pastor July. Anton niabot dito sa kang Pastor Rihon. Ang speaker ato si Harry James Montenegro. Ano na kadugay, nakaabot mig San Miguel Bacog. Ganito, nidagan ang Interyouth. Nidagan po ang mga pastor. Hangtod sa ikaundong na fellowship, daghan to siya to na abot na to silang Pastor Bawiin, Pastor July, Pastor Chris. So daghan ang mga nag-attend nga mga kuan sa fellowship sa FNM. Handod pag October 28 na purma ang ngalan nga Faithful Ministers Fellowship, October 28, year 2017. Ang atong fellowship na registered na sa 2022 o 22 na na-registered ang atong FMFD na tawag nga FMFI, Faithful Ministers Fellowship Incorporated. Okay, so so karon nagapadayon hangtod ni abot sa dagang mga pagsulay, dagang mga trials. Antod ang mga officers, wala na. Pastor Rihon, nag-imbak na kay busy sa iyang ministry. Napulihan ni Pastor Binhor. Niya, tapos si Dondon Tibis. Niya ito nagbuhol. Kaya dito na ng master. So, muna ito na pagsugod nga, wala na ako niya si Pastor Baltasar. Nabisi na po siya. Si Romeo Monopolio, nabisi na po siya. Kaya siya may gisangunan sa Dunwats. Ako'y tagaan nila chairman sa Dunwats. Pero si Duamini, Pastor Monopolio, grabe ang Dunwats kaniya to sa 2017. O niya, nigamay siya, nabilin Duamini, Pastor Romeo Monopolio. So di na kayo siya maka-attend o fellowship. Sa FMF, tungod kay magmataman good siya o sa iyo. Magmataman siya o sa iyo. Niya ako po, kadadlaw po, kada buntag man po mag-apil o Dunwats. Pero kada Martes lang po, Sabado Manila kay magsayo man po ko o mata alas 4 kay mato na ko o kining NSU, paingon na sa BIR, paingon na sa LTO, paingon sa ospital. So muna na ako ang kuan sa pagwalin ako, di na ko makatin sa Dunwas. Si Pastor Romeo, busy na po siya, di na po na si Pastor Baltasar, busy na po. Si Almandro, medyo gula-gula na, di natugdan siyang asawa. Moto nga wala na yung mga officers. Wala yung mga officers kayo. Wala na yung mga officers kayo. Wala nga kami na ni Pastor Bawi, hindi na nalaman ko na kamo na lang nagbuot-buot na ng FMF. Sa ikwan kayo mo na may nabilin. So hangtod nga nagpasalamat ko nga napurma na po ni Ron, purma na po ni siya Ron, nagpasalamat ko, nahatura doon ni siyang ipadayon, no? Nahatura ni siyang ipadayon. Interyouth, nahatura doon ni siyang ipadayon. Salamat nga naay si Chris Bill, na si Ella, kaysa po yung mga anak sa pastor. Padayon na gud na yan. Padayon na gud siya ng Interyouth, na po si Meflor. So ana ra, napod si Kisiyaw niya. So ana ra ipadayon kay mao na ang gitingwa, no? Gitingwa gyud nga mapurma ng Interyouth kay ang akong gidesire kaniya wala pa gyud matuman nang karon sa Interyouth, no? Ang panagdi mo sa una sa Interyouth na tanang mga Interyouth, tanang mga batanon ba maghuhugok ba mag-evangelism, no? Dili kay tanaw, no? Ang tanang mga batanon maghuhugok mag-evangelism. Yang ako pong gidisar kaniya ato nga diya sa plaza wa ko ipantawan kaniya ato. So diya sa plaza na magimong activities pa puro batanon ba. Drama ba, kanta ba, wali lumay sa mga gimmick nato, sa ikwato nato.
Narapa, wala pa guna siya matuman. Ito man sa mga uban, pero sa akong desire ba, nasa ron sa FMM, nga matawon ng pangandoy, tinguha nga makahimo yun tao kuan sa syudad, no? Mahimo yun kuan sa syudad. Mag-evangelism, dami na pala kayo. Sa una, nag-evangelism ni FMF, mga pastor man. Tingnan ako, active ang taning mga batanon. Mga pastor man, mga pastor ni Donar to siya, mga 2 years dagway nga pag-evangelism ni mga pastor. Ang mga pastor may nang lakaw para mag-ebanghilyo sa pulong sa So dagan ang nahimo sa mga programa sa FMF na gitawag nga conquering prayer, dako po ito kaymuan. Ilunar po ito 2 years. Kanya na yung mga ministry na ito, yung mga crusade na ito, kaniadto. Anaran kung usan na po ipabuhat sa Ginoo nato oron sa bagong mga officers, mugo na ganda kung sa ipabuhat sa Ginoo sa Holy Spirit, alam nato, no? Nga gamiton ta sa uban kang Pastor James, no? Pastor James, o kang Pastor Mami po, no? Mga tawag na itong mga leader ba, mga mapausan, no? Mga MIC ba? Ang mga MIC, no? So, para po na nakasurvive sa akong pagkamapausanon, sa akong pagkamalautayon, sa akong mapina na yun, no? So, para po na akong pangambuwa, ikapangyambug sa akong ulingon, sa ako ka-ordinaryong tao, dili po sikat, wapuhon, dili po ilumon, ilumon. Pero Lord, gamit ako sa inaasa, ako so muna nagpasalamat ko sa Ginoo nga wala ako nag-desire og mudako ang simbahan. Pero nag-desire ako sa mudaghan ng simbahan. May gagmay ra ba? Kaya nabutang ko sa singkasing ang church planting, papanag ko sa CMC, salamat sa Pastor James, napaniyang leadership sa CMC. Tungod po sa CMC, namugna ni sa singkasing ang pagtanong o dagang mga kasimbahan. Wala na ko kitagaan sinog tako na simbahan kahit basig. Di na ko kay evangelism. Kaya ito, grabe ang evangelism na maangkot karon. Ako lang nag-imbintin ang evangelism na si Pastor GC. Saksi kayo si Pastor GC. Sa among gibuhat kanina, gikan buntag hangtod gabi pili hot doon na mo ng tanang mga dapit para maguban ninyo siya, ninyo na po ko. So, marag ni ko ano, kaya na may manawag ni mo, hain naman ka. Ayun ka, apa ko. So, karon salamat ko sa Ginoo sa passion. Salamat ko sa inyong passion. Okay, so ato ning duyugan, ato ning padayon. Ini bagong sa FMF. So, natin bagong pananawon, bagong mga pangandoy sa atong kinaibutang sa Dios, sa atong kinabuhi. Nganing bagong henerasyon. Bagong mga henerasyon. Salamat nga naa na tayo mga bagong officers nga doon na tinguha, doon na po'y pangandoy, no? Sa mga ning kaulayhan ng mga next generation. Mga batanon. So, ano lang? So, praise the Lord. Ako, salamat kayo. Good kayo, no? So, praise the Lord. Sige. Sa isunod na rin, MC. Okay. Thank you so much, Pastor Neri. Such a bittersweet journey of the FMF. Pwede ba tangan na to si Lord sa pinakakusog na ito nga palagta? Dili ta magtugay mga igsoon sa kay marag ginagutom naman jud ang tanan. So karon mo adto ta mga igsoon sa pinaka-importanting bahin sa tuwang panagtigom, because FMF dili ta makapadayon, dili ni makapadayon kung dili siya rooted sa word ni Lord. Amen. So karon mo adto ta mga igsoon sa divine message sa word ni Lord nga pagadalon ni Bishop Manny Galivo for a round of applause, please. Maraming salamat po. Hallelujah. So, good morning po ulit. Parang lechon lang tingin nyo sa akin. Hallelujah. So, ngayon po ay 11:20. Tama? 25. Okay. So, 11:25. Siguro may mga 30 minutes lang ako mag-speak. Ano po? Para... okay po. Maraming salamat po. Sige po, so bago tayo magsimula sa message na
ito po ay para sa ating lahat. Amen po. So ito po ay galing sa revelasyon ng Lord. Amen po ba? Amen. So tumayo muna tayong lahat para sa ating paghingi ng guidance ulit sa Lord. Father God, napakabuti mo. Salamat Ama sa pagtitipong ito o Diyos na kung saan ikaw po ang siyang may akda. Salamat Ama na ginamit mo ang mga officers ng FMF. Gayon din Lord God ng mga workers, mga members na kung saan Lord hinipo mo Ama upang makarating sa pagtitipong ito. Father God, nais ka po naming parangalan sa natitira naming mga buhay. At hindi po namin ito magagawa o Diyos kung wala ka. Sa aming pag-aaral na ito, Ama, ng iyong salita, ang aming hinihiling. Ikaw po, Diyos, ang siya magbukas ng aming mga isipan, maging ng aming mga puso. Tayaan mo, Ama, na malayang makapasok ang iyong salita at magamit namin ito, Ama, sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Ito po, Diyos, ang panalangin ng iyo pong abang alipin. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Praise God. So, ang ating pong tema ngayong sa ating anniversary ay love God, love others. Amen po? So, madalas na po natin itong naririnig. Tama po ba? Okay po. At maaari, ito po ay lagi nating naririnig. Amen po? Hindi lang po basta naririnig, kundi maaari ginagawa po natin. Amen po? At maaari yung iba, ginagawa po ito ng patsamba-tsamba lang. Okay po? So, kinakailangan tiyak po tayo na kung saan yung paggawa nito, yun po ang medyo mahirap. Amen po ba? Kung wala ka ng isang bagay, mga kapatid, hindi mo magagawa itong love God. At pagka hindi mo po nagawa yung love God, syempre, imposibleng mamahal mo rin yung iba. Okay po? Kaya ngayong umaga, hindi po ako magtatagal sa aking pagsasalita. Ano po? Naway makuha po natin. Amen po. Kasi nung ako'y nag-aaral ng salita ng Diyos sa Cebu, natutuwa ako sa revelation ng Lord. Ano po? So, mag-umpisa po tayo. So, ang ating verse ay nasa 30 to 31 ng Mark, chapter 12. At ito po yung sinasabi ng Bible, no? Ang sabi dito, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Okay, so ito po isang utos. Okay, ito isang command. Ano po? Ito isang command na kung saan inuutusan tayo na ating mahalin ang Diyos ng hindi lamang 25% ng ating buhay, hindi lamang 50% ng ating puso, 75%, kundi 100%. Yun po ang ipinag-uutos. Amen po. At pagkatapos po nating mahalin ang Lord ng buong puso, ang sabi po niya, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas. Ibig sabihin, yung bang 100% na meron ka, yun ang ibibigay mo sa Lord bilang pagmamahal sa Kanya. Tama po? Then sa 31, sabi niya, ang pangalawa, sabi niya, no? Ang pangalawang utos ko sa inyo ay ito. Ang pangalawa ay ito, sabi niya. Saan sa 31? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay po. At ang maganda po rito, mga kapatid, sabi ng Lord, walang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ibig sabihin, ito na yung pinakamataas. Ito na yung katangi-tangi. Amen po ba? So, hanggang doon na lang eh. Yun na lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang tanong po, mga kapatid, ay ito po, no? So, ang dami pong utos. Amen po ba? Okay. So, titignan lang natin. Babalikan lang po natin. Okay. Okay. So, babalikan lang po natin yung 10 utos. Familiar tayo. Amen po? Okay. So, titignan po natin. So, sa love God, love others, mga kapatid, dito po nagsimula ito eh. Amen po? Nagsimula ito sa 10 utos na kung saan hindi naman nagawa ng mga Israelita. Tama po? Hindi naman talaga nila nagawa eh.
Okay po, yung 10 utos mga kapatid, naibagsak nila yon. Ibig sabihin, hindi yun nag-manifest sa kanilang mga buhay. Okay po? Kasi nga po may problema. Meron pong kulang. At yung kulang ngayon ang ating pag-aaralan. Okay po? So balikan lamang po natin. No? Ang sabi po ng 10 utos, yung una sabi niyan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Alam po natin yon. Amen po, na kung saan hindi tayo pinasasamba ni Lord, maliban lang sa Kanya. Kung meron po tayong sasambahin, walang iba kundi si Lord, ang Diyos. Tama po, hindi po kami na mga leaders, hindi namin kayo kayang bigyan ng walang hanggang buhay. Amen po, walang hanggang katanungan maaari. Paano niya nagagawa yun? No? Okay po, pangalawa po, huwag kang gagawa ng imahin. Okay, yung 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapuluhan. Okay po, so ito po yung mga utos na kung saan hindi po naisagawa ng mga Israelita. Okay po. So ano pa? Sabi niyan, igalang mo ang iyong ama at ina. Tanungin po natin yung mga kabataan ngayon. Okay po? So, maaari ginagalang nila ang kanilang ama at ina. Pwede po, at yung iba naman, maaari, pagka inutusan hugas ka muna ng pinggan. Okay, later. Amen po. Ganyan naman yung mga kabataan no? Later, no? Hindi na sabihin wag na, kundi later, pero ang totoo nun, hindi talaga sila maghuhugas. Okay po, yung later na yon, si mama o si papa na po ang gagawa, o kaya si mommy at si daddy na. Okay po? Ano pa sinabi dyan? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. At yung 10, sabi dyan, huwag mong pagnanasa ang maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa. Okay po? So ang tanong mga kapatid, nasusunod ba o nasunod ba ng mga Israelita ang 10 utos? Ano po? So ang mabilis pong tanong diyan, hindi po talaga Hindi talaga nila nasunod. Okay po, kahit din po tayo, itong 10 utos na ito, hindi rin po natin kayang sundin. Meron lang pong isang paraan para masunod po natin ito. Okay po? So, yun po ang ating makikita mamaya. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, ang maglingkod sa Lord, hindi naman po talaga madali. Tama po? Biruin mo, kung merong 100 miyembro, iba-iba ugali. Amen po? At hindi po lahat yan natutuwa sa'yo. May natutuwa, meron namang hindi. Tama po ba? So, hindi po madali. Okay po? So, ngayon po, alam natin na hindi po nila iyon nasunod. Diretso sa speaker o pastor, ayaw sa wireless. Sa speaker, diretso. Ang kanang ka, Pastor Jay. Testing. 1, 2, sound. Okay, thank you. Parang mas gwapo ako ngayon. Amen po. Okay. Ayan. Okay na. Yan. Okay na. So, balikan po natin ang tanong kanina, no? Ang tanong po, nasunod po ba ng mga Israelita ang mga utos na ito, no? Siyempre, ang sagot po natin, alam natin ang kwento, hindi po Hindi po talaga nila nasagot. Ang tanong ganito, bakit po kaya? Amen po. Bakit hindi nila nagawa yung 10 utos na yon? Maaari sasabihin ng iba, kasi matigas ang kanilang ulo. Yes, biblical naman, tama po. May mababasa tayo na kung saan matigas talaga ulo nila.
No? Sabi nga ng iba, parang hindi naman po pwedeng malambot ang ulo, no? Lalo na ngayon, no? So, yung pong katigasan ng ulo dyan, yung pang hindi sila marunong sumunod. Yun po ang meaning nun. Okay po? Kaya sinasabi ng Exodus chapter 33 verse 5, ang sabi po rito, sapagkat sinabi ng Diyos kay Moises, ano po pinasasabi? Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang kanilang ulo. Ibig sabihin, hindi sila marunong sumunod. Amen po. So, hindi talaga sila marunong sumunod sa Diyos. Okay po, ngayon, tanong natin ulit bakit kaya matigas ang kanilang ulo? Maaari tayo rin po, no? Maaari tayo rin po, meron din po tayong katigasan ng ulo minsan. Tama po ba? Kaya yung paglilingkod natin minsan sa Lord, parang hindi talaga natin nakukuha yung insakto, sabi nga nila. Amen po. Okay po, so, bakit nga ba matitigas ang kanilang ulo? No? Okay. Tignan po natin. Bakit matigas ang kanilang ulo? Alam niyo po yung sinabi sa Luke chapter 9 verse 41? Tingnan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon mismo. Tingnan niyo po. Baka sabihin ng iba, hindi naman matigas ang aking ulo. Okay po? So, okay po, no? So, tingnan natin. Ang sabi ng Luke chapter 9 verse 41, at sumagot si Jesus at nagsabi, ulahing walang pananampalataya at taksil. So, may nakikita na po natin. So, ang pinagmumulan pala ng katigasan ng ulo ay ano? Ang pinagmumulan pala ng katigasan ng ulo, kaya yung hindi pagsunod sa Lord ay ano po? Kawalan ng pananampalataya. Amen po. Yung kawalan po ng pananampalataya. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin masunod ang ipinag-uutos ng Lord. Love God, love others. Kasi nga, yun yung kulang po sa atin. Tama po ba? Iyon na sinabi ng Bible Hindi naman po ako ang nagsabi noon. Ang nagsasabi, walang iba kundi ang Biblia. Tama po? Maaari sinasabi na may pananampalataya naman ako. Sabi nga ni James, tignan natin yung pananampalataya mo. Amen po. So, ulitin po natin yung Luke. No? Sabi rito, at sumagot si Jesus at nagsabi, o lahing walang pananampalataya at taksil. So, yung tao na kung saan wala pong pananampalataya, hindi po niya pwedeng mahalin ng Diyos. Ang tawag diyan, taksil. Amen po. Masakit pakinggan, no? Masakit po pakinggan binuon, sabihan tayo ng Lord na taksil. Ibig sabihin, ano po yung taksil sa Bisaya? Yung bang limbungan. Oh? So, yung bang but kayo, no? Ano? So, ang daming meaning niyan sa Bisaya, no? So, yun ang problema. So, nakikita po natin kung bakit hindi nasunod o natupad ng mga Israelita yung 10 utos. So, ang reason pala, mga kapatid, ay yung kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Kaya check natin yung ating pananampalataya. Check po natin. Kasi ito isang command, love God, love others. At hindi natin kayang gawin talaga ito kung wala tayong pananampalataya. Alam niyo po yung pananampalataya, may ebidensya po yan mamaya makikita po natin. Pero bibigyan ko lamang po kayo ng isang halimbawa ng pananampalataya. Yung bang illustration lang po. Amen po ba? Kunwari po, ganito lang po yun no? Tatawag lang po ako ng isang tao. Okay lang po ba? Okay lang po. Para ipakita lang natin, no? Paupoy natin dito. Para lang maunawa. Yung bang simple lang po. Simple lang. Amen po? Amen. Ito, gusto ko to si Pastor Juni. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hindi. Pastor, saglit lang, no? Para ba, ito'y simple, pero pwede itong magbukas ng ating isipan. Tama po. Halimbawa lang, ito, big time naman itong kaibigan natin na ito. Amen po? Hallelujah, no? So, ito'y halimbawa lang, hindi ko sinasabi na ganun siya, kundi ito'y isang halimbawa lamang.
Halimbawa lamang ang Pastor Juni, no? Ang Pastor Juni po. Wala pong pambiling bigas. Amen po. Talagang wala siyang kakayanang bumili ng bigas. Okay po. Ngayon po, ang bigas po ay sabi na nating 50 kilos, 50 pesos per kilo. Tama po, gano'n naman ang kadalasan ng bigas. So, para makabili siya ng 20 kilograms, tama po, kailangan niya ng magkano? 1,000. 1,000 po. Ngayon po, itong si Pastor Juni, mga kapatid, wala po talaga siyang kakayanan. Pero gusto niyang bumili ng bigas. Okay po? At kailangan niya ng 1,000. So makakabili lamang siya kung meron siyang 1,000. Yun lang ha. Mag-focus tayo dun sa 1,000. So, kailangan niya ng 1,000 para magkaroon siya ng 20 kilograms na rice. Okay po. So yun yung kanyang nasa isip. Sabi, pag meron akong 1,000, makakabili ako. Okay po? Ngayon po, mga kapatid, no? Alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Tama po? Tama po ba, mga kapatid, no? Pag meron siyang 1,000 pesos, meron siyang 20 kilograms of rice. Okay po? So, nasaan po yung pananampalataya dito? Nasaan po yung pananampalataya dito, mga kapatid? Ang kanyang pananampalataya nandoon saan? 1,000. Okay po? Pag meron akong 1,000, makakabili ako o magkakaroon ako ng 20 kilograms na rice. Kay Pastor Jesse, 5 kilograms. Hallelujah! No? Praise God, no? Sige po, kasi kinakailangan makita po natin. So, nasaan yung kanyang pananampalataya? Nandun sa 1,000. Okay po. Pastor, ikuha mo nga akong 1,000 dyan. Kasi, hallelujah. Diyan sa bag ko. Hallelujah. So kita bless kapatid eh. Kunwari lang yun. Para wala silang masabi. Hallelujah. Okay po. Nandyan. Ayan. Hindi. Nandyan lang. Nakaan. 10,000. Okay, no? Ayan. Okay. So, tingnan niyo pa. So, sabi kanina, dapat nakatutok siya eh. Doon sa 1,000. Okay po? Sabi, pag meron ako niyan, makakabili ako 20 kilograms of rice. Okay po? Ngayon, anong gagawin niya? Kinakailangan may magbigay. Tama po? Wala siyang magawa eh. So, kinakailangan merong gagawa para magkaroon siya ng 1,000. Tama po? Amen. At eto na po ngayon, ibibigay natin sa kanya. Pastor, para sa'yo talaga yan. Hinahanap kita kanina pa eh. Okay, praise God. Pwede ka nang bumalik doon, Pastor. Kasi baka malagdagan pa yan eh. Okay. So, balikan po natin. Alam niyo po kung gaano kahalaga, mga kapatid, yung John chapter 3 verse 16. Kaya yun ang inaayos ng Lord eh. Yun ang inaayos ng Lord sa bawat isa po sa atin. Yes, madalas nating marinig. Tama po, at kabisado nga po natin. For God so loved the world. Alam natin yun, no? Kabisado ng bawat isa, mga kabatang nandito, kabisado po ninyo na kung saan ipinag-uutos ng Lord na ay ipinapakita doon na mahal ng Diyos tayong lahat. Okay po. For God so loved the world that He gave. No? He gave His only begotten Son. Okay po. So kinakailangan merong magbibigay at merong tatanggap. Tama po. Pag hindi mo yan tinanggap, kapatid, hindi mo magagawa ito. Love God? Imposible. Tama po ba? Imposible po. Kaya mahalaga yung pananampalataya eh. Kaya yan yung dinidiluunan ni Lord. Kinakailangan mong manampalataya. At meron na siyang ginawa, kapatid. Meron na siyang ginawa, He gave His only begotten Son. Kung hindi mo ito tatanggapin, wala kang magagawa, kapatid. Tama po? Kaya sabi ng John, chapter 15, kung kayo hiwalay sa akin, hello, sabi ni Lord, no? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, wala kang power. Tama po? So, kailangan mo ng kapangyarihan o kailangan mo ng lakas para mahalin si Lord.
Amen po? Yun ang inaareglo ni Lord. Yun ang inaayos ni Lord sa bawat isa po sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Narinig natin kanina, Luke. Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Yung pala reason. Kaya pala hindi natin magawa yung pinapagawa ni Lord kasi nga, wala tayong lahi tayo ng walang pananampalataya. Pag sinasabing lahi, mga kapatid, hindi ito sinasabi sa iisang tao lang o iisang pamilya. Tama po? Tayo po, mula po tayo kanino? Sabi ng iba, kay Noah na tayo. Okay lang, walang problema doon. Amen po? So, sinasabi ng Lord, tayo po, no, kabilang po tayo doon sa lahing walang pananampalataya. So, yun yung inaayos niya. Kaya pinapakita niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong kasunod nun? Believe it in Him shall not perish. So yung pananampalataya mo, kapatid, yun ang kailangan ni Lord para masunod mo siya. Alam nyo mga kapatid, si Lord, pag meron siyang pinapagawa, hindi naman ayan paggagawa sa'yo ng wala siyang partisipasyon. Tama po? Hindi niya yung paggagawa sa'yo nang wala kang partisipasyon. No? Pag meron siyang ipinagawa sa'yo, meron din siyang ibibigay sa'yo para magawa mo yung bagay na yon. Natandaan po natin, nakita po natin sino? Si Moses. Tama po? Ano bang unang meron siya? No? Di ba meron siyang tungkod? Sabi na, tingnan mo yung tungkod mo. Para saan niya? Di ba? So, nagamit niya po yun. Okay po. So, tandaan po natin, itong pananampalatayang ito, mga kapatid, diyan nagsisimula para magawa natin yung ipinag-uutos ni Lord. Okay po. So, yan ang kailangan po natin. Meron po akong kaibigan, sabi niya, alam ko naman yan eh. Meron nga isang mayamang binata, sabi, nagawa ko na lahat ng yan eh. Di ba? Ang sabi niya sa Lord, ano bang pwede kong gawin para maligtas? O, ito sige, mahalin mo ang iyong magulang, igalang mo sila, mahalin mo ang iyong, basta, bla bla bla. Marami siyang, sabi niya, nagawa ko na po ang lahat ng yan. Okay po? O sige, ito pa hindi mo nagagawa. Okay po? Ito inuutusan siya ni Lord. Iba yung utos kasi. Amen po? Kasi pagka inutusan ka, abay iba na yon. Tama po? Di ba? Ano sabi yung mayaman na yun? Sabi niya, nagawa ko na po ang lahat ng yan eh. Kaya sabi ni Lord, sige ito ito pang hindi mo nagagawa. Okay? Ibenta mo ang lahat mong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. Saan galing yung command? Sa Lord. Di ba nalungkot siya? Bakit? Wala siyang tiwala kay Lord. Wala siyang pananampalataya kay Lord. Amen po? So yun ang problema natin mga kapatid. Okay po? O problema ng mga mananampalataya. So may nakita natin, mga kapatid, na kung saan ang basihan pala, no? O nakita natin ang kanilang problema ay kawalan ng pananampalataya. Nakita natin na ang kanilang problema kaya hindi masunod ang ipinag-utos ng Diyos ay kawalan ng pananampalataya. Tayo nga rin po hindi tayo makakarating dito, mga kapatid, kung hindi tayo naniwala na kung saan May 31 ay ika-7 taong anibersaryo ng FMF. Paano ka pupunta rito kung hindi ka naniniwala? Tama po? Okay, nakita natin sa announcement. Okay po, May 31, 2024, ika-7 taong anniversary ng FMF. Naniwala ako, kaya ako nandito. Naniwala din kayo, kaya po kayo nandito. Ay, hindi ko naman sinasabing hindi naniniwala yung iba. Nagkaroon lang din siguro ng conflict, mga kapatid, sa mga schedule. Ano po, baka naka-record pa, no? Sinabi ni Bishop, wala tayong pananampalataya, wala tayo doon. No, hindi po, no? Tayo po na nandito, mga kapatid, hallelujah, meron tayong pananampalataya at hindi ito naging komplikado sa ating mga oras, kaya po tayo nandito. Tama po. Ngayon, ito pa, mga kapatid, no? Okay. Kasi may mga nakita akong mga chat na talagang hindi talaga sila pwede. So ngayon, nakita natin na ito'y kawalan ng pananampalataya. So ngayon, papaano ba natin mamahalin ang ating
Diyos. How to love God and to love others. Okay po, so sinabi ko na yun kanina, John 3:16. Importante po yun. Amen po, John 3:16. So paano, mga kapatid, no? Paano naging, ang sabi dito? John 3:16, pananampalataya po, ang alin? Ang tinutukoy dyan. So, alam niyo po ba mga kapatid, uulitin ko po, yung faith po dyan, no? Believe it in Him. Yung salitang believe it, yung salitang pananampalataya mga kapatid, ulitin ko po, yun ang power mo. Tama po? Yun yung kapangyarihan mo para mahalin ang Lord. So, ibig sabihin, may ibibigay muna si Lord sa'yo para makuha mo siyang mahalin. Tama? Ano yung ibinigay niya? Yung kanyang bugtong na anak? Mga kapatid, naniwala tayo doon, then, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naniwala tayo ngayon, kaya ngayon po, susundin na natin si Lord. Alam niyo po, natutuwa ako na naging kasama ako dito sa FMF. Ang totoo, matagal ko ng plano noon kay Pastor Bel pa. Sabi ko, Pastor, anong oras ba talaga ang FMF? So, parang nagkaroon kayo ng FMF, parang hindi ko kaya yung oras noon parang umaga. Tama? Tapos hindi ko alam kung paano nalipat ng hapon, ng gabi. So, nung nalaman ko nga kay Pastor Neri, sabi ko, kailangan kong maka-attend ng FMF. Okay po? Kaya ako nandito ngayon. Kasi ako'y naniniwala sa Diyos na kung saan, kailangan ko ng fellowship sa inyo. Kailangan ko kayo para lumakas ako. Kailangan ko kayo, mga kapatid, kailangan natin ng bawat isa para magawa yung ipinag-uutos ng Diyos na po. Meron tayong pananampalataya Nasa atin na yung pananampalataya ngayon. Yung paggawa naman. Amen po ba? Kaya po, nandito po ako sa FMF. Alam niyo po ba lagi kong iniisip, mga kapatid? Yung bang, paano ba maging channel of blessings? Yun po yun Nasundan po natin? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So yun ang iniisip ngayon ng leadership. Paano ba natin matutulungan ang bawat isa? No? Hindi man maabot ang lahat, at least meron po tayong maabot. Kasi ilan na tayong mga pastors ngayon? At ilan na po tayo ngayon? About 40. Okay, mga 40, no? So, hindi man natin maabot ang lahat ng yan, at least mabawasan natin. Amen po, maabot natin yung iba, yung 20 o 30, mga ganon, amen po? Tapos yung ibibless pa ni Lord, aabot naman sa iba, hanggang lalaki tayo ng lalaki. Pinapangarap ko nga minsan mga kapatid, no, ako'y naniniwala na magkakaroon talaga ng pagkakaisa mga pastors ng FMF, mga leaders. Alam niyo po, isang pangarap ko, nawa, no? So, ito yung paplanuhin siguro ng leadership ngayon, kung paano ba tayo magkakaisang lahat kahit isang beses sa isang taon lang. Amen po? Yung lahat po tayo. Meron ako halimbawang 100 miyembro, hallelujah, dadalhin ko sa pagtitipon. 500 kay Pastor James, dadalhin niya sa pagtitipon. 500 din kay Pastor Neri, dadalhin niya sa pagtitipon. 500 din kay Pastor Jesse, kila Pastor Perry. Amen po? Kila Pastor Juni. Then, magsasama-sama tayong lahat. Hallelujah. Amen po? Pwede mong mayari yun. Nandiyan sila Pastor Manny. Alam niyo, nakakatuwa ngayon, meron na po tayong money. No? Pastor Manny, Pakleb, no? Manny Ferrer. So, meron na po tayong money. Okay po? Praise God, no? So pananampalataya, mga kapatid, at pagtanggap. Malapit na po akong matapos. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, simple lang po ito So nawa, may maiwan po sa atin. Okay po. So John 3:16, may ibinigay si Lord. Tama, He gave. Sino? Yung kanyang only son. Tama po? Then, kinakailangan ng pananampalataya para pagka nanampalataya ka, tatanggapin mo siya. Ano siya sabi ng John 1:12 ngayon? Yun lang po pala kasimple yun, mga kapatid no? Para tanggapin mo siya, maniwala ka.
manampalataya ka. Kaya ano sabi ng John 1:12? Ano ang sinabi doon? Wala akong tagabasa ngayon eh. Wala si Pastor Benji, no? Basahin mo na lang na. John 1:12 para makita natin. Okay. John 1:12, but to all who believed him and accept him, gave the right to become. Okay. Kaya ano ang una? Paniniwala muna? Tama? Then, accept. Kasi kung wala kang believe, wala kang accept. Tama po? Tama po ba? Di ba simple lang? Simple lang po. So, para magawa mo pala, love God and love others, maniwala ka muna, kapatid. Hallelujah. Maniwala ka muna, then pag naniwala ka, tatanggapin mo. Amen po? At pag naniwala ka na, tinanggap mo, then magkakaroon ka ng power. Amen po? Kaya sabi ng Lord sa Acts, huwag muna kayong aalis dito sa Jerusalem. Di ba? Di ba sinabi ng Lord yun? Huwag muna kayong aalis. Hintayin nyo yung Espiritu Santo. Kasi kinakailangan magkaroon ng power. Tama po? Kaya sabi naniwala sila, tama? Kaya di muna sila nagpunta kung saan-saan eh. Hindi sila nagpunta kung saan-saan. Nung aakyat na si Lord, sabi niya, maghintay kayo. Go, but wait. Tama po? So, kinakailangan nyo mag-go, pero maghintay muna kayo. Kasi meron ako ibibigay ulit. Ano ibibigay niya? Power. Power para ano? Masunod siya. Kasi kung mahal mo siya, susundin mo talaga siya. Tama po? Hallelujah. Ganun lang po kasimple. Okay po, sa Acts 1:8, pakibasa ulit. Okay. Yan, ha? Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Okay, ano siya sabi doon? Kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. At yung Holy Spirit na yun, yun yung ating power. Para maging witness. Pag sinabing witness, hindi lang naman yung magwi-witness ka sa isang korte. Amen po? Kundi, yung witness din po na sinasabi rito, yung bang makita ngayon yung buhay ni Lord sa buhay mo. Wow. Thank you, Lord. Tama po? Yung bang, si Lord ay mapagmahal, ngayon mapagmahal ka na rin. Ang Diyos natin, itinuturo niyang pagpapakumbaba, mapagpakumbaba ka na din dapat. Tama po? Naalala ko yung sinasabi ng Ephesians 2:10. Samantalahin natin ang paggawa. Merong inihanda si Lord, ano po yun? Mabuting bagay na dapat nating gawin. Amen po? Kaya dapat, sa lahat ng pagkakataon, sinasamantala natin ang paggawa ng mabuti. Lalo na ngayon. Okay po? Kaya ito pong leadership, mga kapatid ng FMF, tinitingala natin, no? O kaya eye level, sabi nga ni Pastor James kanina, ang ating chairman, no? Tinitignan natin yung nagawa ng mga pamunuan noong araw. Wala tayo dito ngayon kung wala silang ginawa para sa Diyos. At ngayon po, unti-unti po mga kapatid, pinalalaki tayo ng Lord. Okay po? So magagawa natin ang bagay na ito kung meron kang kapangyarihan at yung kapangyarihan is yung pananampalataya mo, tatanggapin mo si Lord, then bibigyan ka na niya para magawa mo na yung pinagagawa niya, yun yung Holy Spirit. Manalangin po tayo. Tayo po tumayong lahat. Manalangin. Father God, maraming salamat. Salamat, Ama, sa pagtuturo mo sa bawat isa po sa amin. Maiksing katuruan, Lord, na kung saan patuloy, Ama, na pumupukaw ng aming mga puso. Tulungan mo po kami, Ama. May mga pagkakataon, Lord, na nakakalimot kami, nagmamataas. Lord, narito po kami. Sinasubmit sa iyo ang aming mga buhay at ipinapaubaya na tulungan mo po kami na mamuhay ng may kapakumbabaan. Huwag po, Ama, yung
sarili namin ang makita, kundi ikaw. Sa bawat bagay na ginagawa po namin, Ama, hayaan mo, O Diyos, na ito'y magawa namin para sa iyo, hindi para sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, ang FMF na ito, Lord. Tulungan mo po. Pagkaisahin mo po ito, Ama. Darating ang panahon, O Diyos, mayayanig, O Lord God, ang buong Dumaguete. Hallelujah. Sa pagkakaisang gagawin mo, Ama, sa pamunuan, O Diyos, ng FMF. Ang aming mga kapatiran, mga pastors na hindi po nakarating sa pagtitipong ito, Lord, ikaw po, Ama, ang nakakaalam ng kanila pong mga dahilan. Lord, itinataas namin sila sa iyo. Mahal ka namin, O Diyos, at mahal din po namin sila. Nawa, Ama, sa darating po naming pagtitipong muli sa Monday, tipunin mo po kaming lahat, Ama, tayaan mong ipadama namin, O Diyos, sa bawat isang aming pagmamahala. Maraming salamat. Muli, O Diyos, ito po, Ama, ang sambit ng bibig, O Lord God, ng iyong alipin. At maaring sambit, O Diyos, ng bibig at kaisipan ng bawat isa sa umagang ito. Father God, mahal ka po namin. Hindi kami hiwalay sa iyo, Lord. Sapagat alam namin, O God, na kung kami hiwalay sa iyo, ay wala din po kami magagawa. Sa iyo po, Diyos, ang papuri. In Jesus' name, Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Thank you so much, Pastor Manny. Bishop Manny, pwede ba taga na to si Bishop Manny sa pinakapusok na to? It's all about Jesus. Amen? Manang mga igsoon nga, itong i-share ni Bishop Manny, mag-trivia ta ato niya after lunch. And then, kay Morgie, gutom naman ang all. Let's have Pastor Perry to pray for the food. Prayer sa food. After lunch. Okay. Mao ni siya pinakagihulat, no? Kining pag-ampo sa pagkaon. Amen. Bahalag dili mao man ang program basta na prayers pagkaon. Hallelujah. Sige, manindog ta tanan. Atong i-pray ang pagkaon nga gidala sa matag kaigsunan, nga din gi-bless ni Lord. Alang sa matag usa, and we will ask the Lord to continue to bless the food and the one who will partake the food. Okay, Father, we come before you, Lord. Daghan kayong salamat, Ginoo, sa word. Amen. Na imong pagkaon spiritually. Salamat, Ginoo, sa message. Ginoo, thank you, Lord, sa imong servant, Ginoo, nga nag-deliver, Ginoo, sa imong message. And thank you, Lord, for touching our hearts and lives, Ginoo, by the message from the very beginning, Ginoo, hangtod karon. Lord God, salamat sa pagkaon sa mga tubangan. Padayon ikaw nga mag-bless sa matag usa nga mag-partake ni ini. And Lord, padayon ka usab, Ginoo, nga mag-bless sa matag usa nga nag-andam ni ini, Ginoo. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you the glory, God, you deserve. Thank you in Jesus' name I pray. Amen and amen. Mag-picture sa with the